Mahirap ang pinagdaanan ko dahil nabubuhay ka sa anino ng tatay mo. Kailangan makawala ka sa aninong yon na hindi mo alam kahit saan ka pumunta, natatabunan ka ng aninong yan. Ipagpaumanin mo, Efren, may itatanong lang po ako. Dahil hindi po ito napapag-usapan madalas sa showbiz. Ito yung mga nakakatakot na ipagpaumanin mo. Ilan po anak ninyo at ilan ang naging asawa nyo? It's complicated. Hindi kaya sagutin? Next question. Kasama lang kami ni April ng 2019. Kinuwento niya yung dahilan ng pagkabulag niya. At bago siya nabulag, nagkaroon pa ng heart failure. At bago nagkaroon ng heart failure, nagkaroon pa ng cancer sa prostate. 3 dagok ang inabot mo sa buhay. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Evening man, tanghali man, hapon man, umaga o madaling araw na dumarating sa inyo ang vlog na ito. Uy! Thank you! Dahil paulit-ulit tumataas po ang ating subscribers. At dahil yan, gusto ko pong magpasalamat. At dahil gusto kong magpasalamat, ibang klase naman ang ibibigay ko sa inyo. At this time, isang mahusay na director, isang mahusay na writer, isang mahusay na artista. Of course, walang iba kung hindi si Mr. Efren Reyes Jr. Kumusta na po kayo, sir? O, Direk? Mabuti naman po. Kaya sa lukuyang, kaya yung tagal mo pala naghintay dito, nagsusulat pa ako sa kwarto. Bagong script ko. Ang tanong ng marami ang nag-iisip, sino nga ba ang isang Efren Reyes Jr.? Ano ang kinalaman sa isang pamosong Efren Reyes Sr. na sumikat ng mga panahong FPJ? Matanong ko lang po kayo, Direk. Curious lang po ako dahil hindi ko naabutan yung mga panahon na yon. Sino po ba ang isang Efren Reyes Sr.? Si Efren Reyes Sr. po ay anak ni Pedrito Reyes na siyang sumulat ng Kulafu sa Liwayway Magazine. Yung Kulafu ay yung Filipino version ng Tarzan. Comic strip ng Liwayway, lumabas yun. Na yung Liwayway, fun fact, isa sa may-ari ng Liwayway nung panahon na yun at editor nun ay ang great-grandfather ko na si Severino Reyes, na tatay niya. Na siyang tinatawag din nating Lola Basyang. Siyang umakda ng mga nakwento ni Lola Basyang at siya rin ang ama ng Zarzuela. Na alam natin ang Zarzuela ang ama ng musical dahil doon nagsimula na ikinakanta ang mga letra ng mga istorya sa entablado. At yung tatay ko naman ay naging action star nung panahon ng 1950s hanggang 60s at siya rin ang dahilan kung bakit nakapagtayo ng FPJ Production na kinumbinsi niya si dating nasirang FPJ din na magtayo ng produksyon. May kurot sa puso ko nang binanggit niya ang Liwayway Publication. Ilang dekada na rin na nakakaraan, bahagi po ako ng Liwayway. Akala ko ba hindi mo ngayon lang po inabutan ako yun? magpapasalamat. Dahil ang Liwayway ang nagturo sa akin ng mga pagsusulat ng prosa. Galing ako si Gregorio Perfecto High School. Tapos yung mga editor-in-chief ng bawat eskwela, pinatawag nila at napabilang ako doon. Ngayon lang po ako personal na magpapasalamat sa Liwayway Publication sa pamumuno po ni Rodolfo Salandanan at ni Ma'am Emmy Baez Perez. Maraming salamat po. Anyway, balikan natin to. Something in common, ano? Tapos, naikwento niya rin sa akin at nalaman ko rin na isa siyang mahusay na manunulat. Itong ating kausap. Ano po yung mga isinusulat po ninyo? Tulad nitong ginawa namin na April Boy Regino story. Nagkataon na kasama lang kami ni April ng 2019 sa Cagayan de Oro dahil naimbitahan kami na isang common friend na mag-entablado doon. Kumanta siya, ako naman ay bumati lang. Nagkakilala kami sa airport na. Mula na sumikat siya at ng panahon na sikat na rin naman ako noon, never kaming nagkasalubong man lang sa studio or sa mga party. Never kaming nagkakilala. I know him na April Boy. Kilala din nila ako. At Efren Reyes, of course. Pero never kaming nagka-meet personally. Doon lang sa airport. Nung pagbalik namin sa hotel, kakwentuhan kami doon. Dahil pareho na kaming mga hindi makatulog pa. Kinuwento niya yung dahilan ng pagkabulag niya. At bago siya nabulag, nagkaroon pa ng heart failure. At bago nagkaroon ng heart failure,
failure, nagkaroon pa ng cancer sa prostate. 3 dagok ang inabot mo sa buhay. Parang ang sarap gawing pelikula ng buhay mo. At magmula noon, pagbalik namin ng Maynila, pumunta na kami sa bahay niya. At nagkwentuhan kami, dala ko yung laptop ko, sinusulat ko ng mga eksena. Mga eksena, mga kwento, na mamaya-maya ng konti, babalikan natin. Punta muna tayo sa nakaraan ng isang Efren Reyes Jr. Sir, paano kayo na-encourage na pumasok sa showbiz? At ano yung unang pelikula na ginawa ninyo? At ano rin ang motivation? At paano kayo nagsimula ng lahat-lahat ng ito? Nung dekada 19, lumalabas ang edad natin. Ako naman. Okay lang. Di bang rhetorical lang? Nangyayari sa atin, historical eh. Paano nagsimula siya? Di ba, ang tatay mo kasi is magaling na writer. Nagsimula din siya kung bakit nagkaroon ng produksyon ang nasirang Fernando Poe Jr. Siya po ba ay isang direktor bukod sa pagiging isang artista? Oo, director at writer din siya. Meron nga mga kwento sa akin yung dati niya kasamahan. At tulad nung nasirang Ruben Ruscha, kasama ko rin sa mga ilang pelikula yon. Dati niya rin kasama. Meron kwento sa akin yung matandang Ruben na nagmamaneho ang tatay ko at sakay-sakay siya papuntang Beverly Hills sa Antipolo. Nung araw, pag sinabi mong Beverly Hills sa Antipolo, ang layong probinsya na yun eh. Magpipiknik sila doon. Habang daan, may nagkukwento yung tatay ko na parang may nangyari yung kahapon. Kinukwento kay Ruben. Ito, ganito yung nangyari. Tapos, bla bla. Pagdating doon sa Antipolo, pagparada niya, biglang sinabi niya kay Ruben, bukas, i-schedule mo si ganito, si ganon, si ganyan. Dali mo na 10 costume na pang-cowboy. Para anong gagawin natin? Doon tayo mag-shooting. Anong istorya natin? Yung ikinwento ko sa'yo sa daan, hindi ba kwento yun? Hindi ba istorya yun? Ganun kahusay utak nung pinanggalingan mo ng tatay mo. Yun, wala siyang isinusulat na script, shooting kinabukasan. At yun ang namana mo. Konti. Ano mo, jeans yan ha. Yung pagiging writer ha. Galing yan talaga sa mga dugo yan ha. Konti lang. Manoorin na lang nila kung may karapatan ba akong masabing namana ko. Paano ka na-encourage sa pelikula? Na-encourage ako sa pelikula dahil natatandaan ko ang buong maliwanag masasikat ng araw. Tinitignan ko yung tatay ko sa kanyang taol sa huling himlayan niya. Talagang tanda ko, sinabi ko sa sarili ko, sa loob ko na susunod ako sa yapak mo. Kasi naisasama niya ako sa mga shooting nung araw. Nanonood ako. Nung minsan nga, minapanood ako isang pelikula na ang title na Ang Tatay Kong Kalbo. Nag-shooting siya doon sa gym ni Elorde, boxing gym niya, doon sa bahay niya. Tapos natatandaan ko, ipinwesto kami ng kapatid ko, ng kuya ko, doon sa isang patabi. Then kayo, tumayo lang kayo dyan. Tandang-tanda ko yun at pinatayo kami ron na magkatabi kami. Nung mapanood ko yung pelikula, nakita ko yung sarili ko. Kasama ka na. Kasama. Kaya pala kami pinatayo doon. Isinama ako. Hindi ako binayaran doon Nagulangan ako ng tatay ko Ang ginawa ko artista noon, wala akong kamalay mo. So, iyon ang unang eksena mo sa pagiging artista mo. Yung wala kang kaalam-alam. Yung may alam ka na, anong pelikula ito? Yung dinirect na nanay ko na Iskinita 29, si Ronaldo Valdez at saka si Junior Storenas. Yun ang natatandaan ko na isa pala akong hamon nung araw. What ibig sabihin hamon? Ham actor. Sa mga listeners, sa mga viewers, trivia lang po tayo. Alam po ba ninyo na ang isang Efren Reyes Jr. ay anak hindi lamang ng mga writers. Anak sila ng mga artista at anak sila ng mga direktor. Ngayon po natin itatanong, sino bukod sa iyong tatay na si Efren Reyes Jr., sino naman po ang butihing ina ninyo? Si Virginia Montes po ang aking mabutihing nanay na sumalangit dinawa at dati rin siyang leading lady ng tatay ko nung panahon na nagbibida ang tatay ko sa pelikula, sila madalas nagiging magka-love team. Bilang isang anak ng isang aktor at aktres, hindi ba siya nahirapan noong mga panahon na nagsisimula siya sa showbiz? Nagkaroon ba ng comparison sa'yo? Sa akin, na nung nagsisimula ako, mahirap ang pinagdaanan ko dahil nabubuhay ka sa anino ng tatay mo. Gaano kahirap siya? Ay, napakalaking anino. Kailangan makawala ka sa aninong yon na hindi mo alam kahit saan ka pumunta, natatabo
tabunan ka ng aninong yan. Ano ang ginawa mo? Pinilit kong pag-aralan yung sarili ko na saan ba direksyon ako pupunta. Hanggang sa nawala ako dito sandali, kulang-kulang 2 taon, nagpunta ako ng Amerika. Pagbalik ko, ang inialok sa akin ay mga magkontrabida. Ang inalok sa akin na maging kontrabida ako, siguro dito yung direksyon ko. Dahil yung bida ko, hirap na hirap akong umangat Dahil karamihan ng mga ginagawa ko pa ng pelikula, yung mga medyo maliliit na produksyon. Hindi ako binibigyan ng break sa malalaking production. Ngayon, kumukuha sa akin, malaking production, pero kontrabida. Sige, sinabi ko, sarili ko, I will be the meanest man on screen. That's what I told myself. Sinabi niya sa kanyang sarili na isang araw, makikilala, mawawala sa anino ng kanyang tatay. Pero ano ang kanyang pinagdaanan? Gaano ba kahirap? Gaano ba kasakit? Ang isang artista na nagmula sa dugo ng mga artista, may mga pambubuli bang naranasan isang Efren Reyes Jr. na mga panahong binabagtas niya na ang daan patungo sa pagiging artista? Pagbubuli sa akin, wala naman ako masyadong naramdaman dahil sa mga media, sa mga press, minahal naman nila ang tatay at nanay ko. Mataas ang respeto nila sa magulang ko. So, iginawad din nila sa akin yung kaprasong respeto na yon. Naman ako naman yung respeto rin. At hindi ko naman binibigo. At unang-una, hindi ko para sirain ang dala-dala kong pangalan. Ang pangalan ng tatay ko. Ayokong sirain. Ano ba ang respeto? Something that you gain. Hindi mo kayang i-demand sa ibang tao ang respeto. Yeah, you have to win it by being yourself. Na matuto ka rin gumalang sa kapwa mo. Matutong gumalang sa sarili mo. Oo, galangin mo sarili mo at galangin mo ang kapwa mo. Tama naman. Huwag mong babuyin ang sarili mo. Yes. Mawawala ang respeto ng tao sa iyo. Okay, oo. At dahil sa respeto, paggalang na ginagawad ng ating direktor sa kanyang mga kasamahan sa showbiz, sa direktor, sa kapwa-artista, sa mga producer, nagkasunod-sunod ang kanyang mga pelikula. Throwback po tayo. Ano-ano ba yung mga pelikulang nagawa ninyo? Check nyo na lang IMDb. Nakalimutan ko na. Wala pong yabang. Hindi ko ito po maalala ko. Kung minsan, nagugulat na. Panood kita. Sino kasama ko? Baka yun yung katulad din si Derek Carman. Nagabi, napanood yung isang pelikula ko. Nasa preso daw ako. Kasama ko raw si Romel. Teka, dalawa lang ang pinagsamahan namin ni Romel yata. Baka kung preso yan, ayun ang libingan ng mga buhay yun. Gaano kahirap na mula sa pagiging bata, na sa pagiging agresibo, na sa pagiging malusog, lahat and everything, pati yung mind, unti-unti na tayong dumadaan sa pagkakaedad at nagiging makalimutin. Napapagdaanan mo ba ito ngayon? Hindi naman ako dumadaan sa pagiging malilimutin na dahil nung araw pa naman malilimutin na ako sa mga pangalan ng mga tao. Hindi aging ang dahilan. Nakakalimutan ko iba kung minsan babatiin ko. Minsan sama ng tingin sa akin na lang. Ibang pangalan pala yung nasabi ko. Pasensya na po doon sa mga alam nyo kung sino kayo. Patawarin nyo na lang. Iris lang ako dito sa kasama natin. Marami siyang nakikita, nakakausap, nakakakilala. Pag hindi mo kilala, nilapitan ka, ano ginagawa mo? Oo, gano'n na lang. Oo. Pero ang daming tumatakbo sa utak mo sabay-sabay. Sino na nga ba ito? Minsan talaga nangyari sa akin nung araw. Dahil meron akong kapatid na tunay na junior. Ito hindi na nalalaman ng iba. Sige. Meron unang asawa ang tatay ko. Doon binigay yung pangalan na Efren Reyes. Ba't paano napunta sa yung junior? Hiniram ko sa kanya dahil hindi naman siya nag-artista na. Okay. Gamitin ko yung pangalan mo. Oo, sinasayang ko lang yung pangalan ng tatay natin. Gamitin mo na. Yun ang huli naming pag-uusap dahil after that, namatay din siya. So, ngayon, may history yung taong yun na may pagka-addictus. Addictus Benedictus? Oo, Addictus Benedictus. So, saan-saan nagagawi yun na mga trouble. Tapos, kung sino-sino mga barkada. Bigla nung minsan Uy, Efren! Pare! So, sikat ka na ngayon Nag-artista na ako iniisip ko, sino to? Uy, habang mo, hindi ka na namin maabot. Hindi naman, busy lang. Pero nag-iisip ka na nun. Nag-iisip na ako, sino to? Tad ko na nakilala to. Naghahanap ako ng keyword na mabanggit man lang niya. Association namin, kung saan. Dati, tambay-tambay lang tayo ng kirikada. Keyword. Kirikada. Tambayan ng mga addictus dito. Hindi pa ako nakarating doon. Ay, pasensya ka na. Kapatid ko yun. Kamukha mo kasi. Totoo naman. Magkamukha kayo? Magkamukha kami ng tatay ko yun at saka ako. So, ibig sabihin, kung kayo ay kaibigan ng isang Efren Reyes Jr., huwag na kayo magtampo kung hindi matandaan yung pangalan.
Sino ako? Inaamin ko naman eh. Sino ako? Ay, Morley. Akala ko, ako hindi kilala. Ito, namit ko na. Tinanong ko pa kayo kanina. Nakalimutan ko na ngayon. Alam mo, may mga taong ganyan. Oo, mahina ako sa pangalan. Yun ang inaamin ko. Isipin mo, araw-araw, kung minsan, kung sino-sino yung mapapakilala sa'yo, makikilala mo. Kahit anong pilit mo, pag alis mo, sino na nga ba yun? Kaya kayo, itong tao na ito, Papaalala nyo. pagkausap niyo siya, sasabihin niyo sa kanya, Efren Reyes Jr., ako si Morley. Pero pagdating sa linya, Ang husay mo. ang dali ko mag-memorya. Eto, balikan naman natin ang mga kwento sa buhay pa ng isang Efren Reyes Jr. Noong mga panahong kasagsaga na gumagawa siya ng mga pelikulang aksyon. Bilang isang action star, kumusta na kayo noon noong mga panahon na kasagsaga ng inyong karir bilang isang mahusay na karatista, boksingero, Mamamaril. mamamaril and everything? Nung panahon na kabataan namin, naamin ko naman ang pakiramdam namin, immortal kami. Parang wala kang kamatayan. Pag sinabing, lulundag ka rin. Sige, lundag. Lumulundag ka talaga? Oo, lumulundag. Hindi ka nagdodouble? Pag talagang delikado na, meron nang idodouble. Pero pag kaya, kaya. Ginagawa mo lahat? Oo, meron lang yung pinagawa sa akin dati, si Baldo. Baldomaro to? Baldomaro to. Meron kaming eksena. Medyo burol na slanted yung burol. So, darating ako doon sa tuktok ng burol na yon. Tapos dadaan yung sa kabayo ni Paquito Diaz na sabay kong tatalunin pagtapat ni sino yan? Sino yun? Paquito Diaz. Yan po ang katotohanan! Ito na, may mga kahon doon, kasalansan. Pag isilip ko, Baldo, hindi ako aabot. Hindi, kaya mo yan. Pitik lang ang malakas. So, hindi naman ako tatakbo ng dire-diretso na enter na sabay direct na lundag eh. Titigil ako doon eh. So, yung mula doon sa pagkakatigil ko yun, wala akong buwelo para Tumalon. tumalo na malayo. Talagang tinitigan ko yung babagsakan kong kahon. Talagang hindi ako aabot. Dahil alam ko yung kapasidad ko, alam ko kung... ano nangyari doon? Dagdagan mo ng isang linya man lang ng karton. Sige. Para ma-shoot na natin to. So may dalawang karton dito, tapos tsaka lang yung kutsyon. Tama-tama. Pagtalong ko, bumagsak ako doon sa huling kahon na pinadagdag ko. Umubuti. Pero noong mga panahon nyo, walang masyado mga double-double na ganyan, no? Wala, meron Talagang pa kayo gumagawa, no? Meron pa akong nabatuhan ng bundok na nagsisutikan namin eh. Mismo nagtatagdong kutsyon eh. Babagsakan ko. Ang daming memories, no, ng pagiging action star mo, no? Oo, tapos ngayon, inayos ko yung kutsyon. Sinukat ko. Ako mismo naglagay. Take natin. Action. Tingin doon. May kalaban. Sabay lundag. Putok. Ang ganda. May exit ako. Ito yung kutsyon. Dito ako bumagsak. Hindi ko na-account yung twist ko na gano'n. Sino-sino yung mga naging leading ladies mo sa mga pelikulang ginawa mo? Ay, marami rin eh. Isa na si Mirna Castillo, naging leading lady ko. Sina Ana Marie Gutierrez, launching movie ko, naging leading lady ko noon, ang anak ng Maton. Sina Gina Alahar, Elizabeth Oropesa, Chanda Romero. Ang dami, no? Marami ka rin pelikulang ginawa na ikaw ang bida. Buti hindi ka nagpa-sexy kasi kasama mo sina Ang pinaka-sexy kong pelikula, Kami Ifugao. Anong ginawa mo doon? Nakabahag. Hanggang doon lang. Nagsusuntukan kami, nakabahag ako. Kasi nung mga panahon ng kasagsagan ng karir mo, pumutok doon yung mga penny-penny movie, di ba? Paano mo napaglabanin? Buti hindi ka napasabak doon. Wala pangit daw ako eh. Para sa pene. Sobra ka naman. Hindi na maganda yung korte ko. Talaga? Oo. Che. Ayaw mo lang talaga. Ayaw ko naman. Ayaw mo lang talaga. Pero nung kasagsagan ng karir mo, kung natatandaan ko, parang ka-rivalry mo si Jess Lapid Jr. Jess Lapid, marami kami pinagsamahan nun. Yung Caliwete Brothers, meron pa yata yung Pagitan ng Langit at Lupa. Nagkaroon kayo ng comparison. Oo, kasi nung sumikat kami, yan yung panahon na pinasikat nila ang mga anak ng junior, mga anak ng action star. So, nandyan ako, Reyes Jr., Jess Lapid Jr., may naglabasan pang mga Rodabaro Jr., Johnny Montero Jr., kung sino-sino mga junior na mga hindi nagtagal yung iba. Ginawa lang parang kamukha lang nung dating artista, ginawa nilang junior na hindi naman talaga anak. Ungkatin lang natin, medyo kuha lang tayo ng konting impormasyon dahil ang isang Efren Reyes Jr. ay hindi masyadong vocal. Kumbaga para siyang private na tao. Ilang kayong magkakapatid? 6 kami sa nanay ko. Tapos sa mga kapatid mo, sa ama? Sa ama ko, nagkaroon ako ng 3, pero yung pag pinaka
pinakapanganay namatay nung bata pa. Dalawa sila doon at namatay na rin yung pinaka-junior at yung isa na lang natitira doon. Ipagpaumanin mo, Efren, may itatanong lang po ako. Dahil hindi po ito napapag-usapan madalas sa showbiz. Ito yung mga nakakatakot na ipagpaumanin mo. Ilan po ang anak ninyo at ilan po? Ilan po anak ninyo at ilan ang naging asawa nyo? It's complicated. Hindi kaya sagutin? O kakantahan na lang kita ng di ko kayang tanggapin. Meron doon. Napipi na po. Akalain nyo, isang action star, mapipipi sa tanong ko. Pero may mga anak kayo? Meron naman, hindi naman ako baog nung araw pa. Kahit pa paano. 4? Sino nagsabi? Parang ganun. Next question. Bakit ang hirap sagutin yung mga ganung bagay? Kasi hindi ako nasanay na pinag-uusapan yung pribadong buhay ko. Yun talagang tungkol sa pelikula lang ang madalas kong na-encounter na nilalabas ko. Pagiging aktor ang gustong pag-usapan ng ating kaibigan. Ang tanong, may napatunayan na ba pagdating sa acting ang isang Efren Reyes Jr.? Karoon lang ako ang nomination dahil mailap sa akin ang award. Masungit daw ako. Pero na-nominate naman ako ng pelikulang Tatak ng Isang Apit, Delimagang, Babae sa Bintana, Anghel Mulabi na ginawa ko noon para kay Philip. Manonominate sana pero pinagdudahan nila kung boses ko nga ba yun o hindi. Dahil binago ko sa dubbing yung boses ko. Na 3 araw kong dinabing, pinaghirapan ko tapos pagkamalang iba nagdab. Sakit ano? Pero sa PAMAS, nanalo ka na sa PAMAS. Hindi nga napapasma lang ako eh. Itong nakaraang PAMAS na recognize lang ako. Nabigyan ako ng FPJ Memorial. Hindi ko naman inangkin at binigay ko sa tatay ko. Dahil nga, lumalabas sa parang posthumous award na lang para sa kanya. Tinanggap ko yun dahil nga hindi alam ng lahat na siya ang nagtatag ng FPJ Production. So, I gave it to him. Pribado ang buhay ng isang Efren Reyes Jr. Pero this time, meron po akong itatanong sa kanya. Kasi kaibigan ko po, ilang dekada na rin, ang isang Marinette Gamboa. Direk, sino si Marinette Gamboa sa buhay po ninyo? Siya ang mahal ko sa buhay. She is the right woman. That's why umuupo siya parati. Pag umupo kami, parati siya nasa kanan. At saka, she is always right. Marami na rin babaeng minahal. Maraming babaeng nakasama. Ang ating kausap na si Efren Reyes Jr. Bakit tumagal nga pala ng 15 years ang relasyong Marinette at Efren Reyes Jr.? Anong sikreto? 16 na rin. Importante, respeto. Parati kayong magsasama. Parati niyong sasabihin yung magic word. Ano po ba ang magic word? I love you. Parang araw-araw mo siyang nililigawan. At huwag mong aawayin. Ayokong nakikipag-away. Dahil matagal gumaling ang pasako eh. Kaya hindi ko pwedeng awayin. Iniiwasan ko yun. Hindi ko na itanong ito kay Marinette. Oo. Matagal ko natin mga kaibigan si Marinette. Alam mo yan. Paano nga ba nabuo ang inyong relasyon? Nag-start lang ito nung binati ko siya nung nagkaroon ng bagyo sa bayan niya. Nung panahon na mayor siya, sinumusta ko lang. Tapos yung kaibigan namin, inimbitahan ako na mag-singalong kami. Din doon sa singalong kami, nalasing yung kaibigan namin, parang ipinaparis kami dalawa. Tukso-tuksuhan. Oo. One thing led to another is napa-oo rin ako. Ay, Marinette! Inalalabas nito, ikaw nanligaw sa kanya. Marinette! Edit out nyo. Walang edit out dito. Pero nasaan ka? Noong mga panahong danas ng problema si Marinette. Si Marinette po ay isang kaibigan natin. Nasangkot ito sa mga issue na wala namang napatunayan. Na hindi naman nabigyan ng ebidensya yung mga kasong isinampas sa kanya. Asan ka sa buhay ni Marinette ng mga panahong nasa loob siya ng kulungan? Nandun ako sa loob ng kulungan. Sinamahan mo siya? Sinamahan ko mula umaga hanggang hapon. Siyempre, pagdating ng hapon, uwi na. Yung visiting hours, extend lang namin ng konti. Tapos, uwian na rin. Tapos, naka-stay lang ako sa isang hotel malapit doon. Tapos balik ako kinabukasan, nadala ko ng yelo, pagkain. Yan, araw-araw nandun lang ako. Paano mo siya sinuportahan? Moral support na nandun ako. Malaking bagay ang moral support sa mga ganong oras. Nung pagtagumpayan ni Marinelle, yung issue o yung kasong isinampas sa kanya, 11 counts. Ano ang reaction mo bilang nagmamahal kay Marinelle? Good things come to those who wait. And the truth shall always set you free. Hindi mananalo ang kasamaan. Kahit
anong manggawin nila kung nasa tuwira ka, nasa tama ka, ikaw ang mananaig. Sabi mo dumating sa iyo ang isang babaeng right woman sa buhay mo. Kailan ang kasal? May balak bang magpakasal? Wala na, tanda na namin. Siguro, ganyan na lang. Kung dumating, edi dumating. You don't force it. Para sa iyo, sino si Marinette? Siya yung taong nagtsatsaga sa akin, na nagmamahal din sa akin, na di rin ako perfectong tao, may mga nuances din ang utak ko, na being an artist, may pagkabaliw din ako, na pagtsatsagaan niya yun. Minsan, nag-aaway kami, nagkakasagutan kami, pero hindi namin pinalalagpas yung araw. After a while, wala na yun. Basta, ma-express mo lang yung sarili mo. Ganon din siya, ma-express niya yung sarili niya. Ito na ang payo ko rin sa ibang tao, na matuto kayo magpasensya. Hindi tayo nagpapakasanto, pero yung pasensya, normal lang sa buhay ng tao na medyo may konting pagtitiis, you sacrifice a little bit para lang maging maganda ang pagsasama nyo. Gaano ba kaganda ang pagsasama niyo? Okay naman. Hindi ba nagger si Marinette? Hindi naman siya nagger. Selosa. Hindi naman selosa. Ako pa nga minsan nga nagger. Kung minsan may mga times lang na mainis ka na bakit mo ginawa ito, ganon din siya. May mga opinion din siya na may mga nasabi ako, nagawa ko, sasabihan niya ako. Okay, sorry. Ganon lang. Si Marinette ay isang producer. Kilala ng taga showbiz na maraming pera. Kasi pag nagpo-produce ka, madami kang pera. At negosyante siya. Direct pag dumating o dumating ba sa punto ng buhay at mag-asawa ninyo na kinwestiyon ng mga kaibigan mo, ng mga kakilala mo na, uy, kaya naman naging mag-on yan dahil maraming pera si Marinette. Dumating ba yun? Masasaktan ka ba nun kapag may mga ganong akusasyon? Dahil hindi naman totoo yun eh. Wala akong pakialam sa opinion nila. Doon nagkakagulo ang mga bagay pagka nakinig ka sa opinion ng mga hindi naman naintindihan ng buhay nyo. Di ba, meron kang sarili mong landas na tinatahak, iba ang landas na tinatahak nila eh. So, walang money involved sa relasyon ninyo? Walang money involved. Meron man ako sarili ko. Hindi ganun kalaki. At hindi mo kailangang iaasa? Hindi ko kailangan iasa. Nabibili ko rin naman ang gusto ko. Pag gusto ko. Pag hindi ko kayang bilhin, huwag mo nang bilhin. Ang sabi mo, di ko kaya. Abay, may pumasok sa isip ko. Di ko kayang tanggapin. Speaking of di ko kayang tanggapin, Direk, congratulations! Galit ako sa'yo. Noong una, matagal yan na raw ako hinahunting. Totoo yan. Patawag na raw niya yung PIDEA para hanapin ako. Nakita niya ako. Nung magkita kami, napanood niya yung preview ng pelikula. Ang sunod na sinabi, hindi na kita hinahunting. Galit naman ako ngayon sa'yo. Ano ba talaga? Paano hindi ako magagalit sa taong ito? Pinamaga yung mata ko. Ganda-ganda ng makeup niya ng magawa. Galing ako sa taping noon, ganda-gandaan pa ako noon. Katapos-tapos, iiyak lang pala ako noon. Sa pagiging director mo ng bagong pelikula mo, ano ang motivation? Ano ang ginawa mo? Ano ang kwento nito? Babalikan natin yung question natin kung bakit nagawa ang pelikulang Idol. Sa pagkikita ninyo, aeroplano at pagsasama nyo ni Idol. Nagkukwentuhan kami, naibuhos niya yung buhay niya. Na sinabi ko, ang ganda mong gawing pelikula ng buhay mo. Na makulay. Pumayag naman siya. Dahil wala namang ibang nag-alok eh. Kami lang nag-alok. Di pumunta kami sa bahay. Nung time na yon, doon sa kainan kami nagkukwentuhan. Habang nagkukwentuhan, sinusulat ko na. Tapos, ang masakit nun, dumating yung 2019 yun. Mga, Hindi pa nagpa-pandemic. Oo, 2019 na late year. Tapos tumagos kami ng January ng 2020. No, di-interview pa rin ng kwentuhan. Binubuo ko na yung script. Bigla ka mo. Malapit na mag-schedule ng paghahanap ng artista noon. Biglang nag-pandemic, nag-lockdown, nagtago tayong lahat sa bahay. Wala tayong kasiguraduhan kung sino mabubuhay at sino mamamatay. At tumagal yun ang umabot ng October 4, birthday ni Marinette. Nag-video message pa si April. Happy birthday, Mayor. Sana yumaman ka pa para maituloy mo yung pelikula ko. Yun pa ang sabi ni April Boy noon. Unfortunately, the following month, namatay naman siya. Ano yung alaalang hindi mo malilimutan sa kanya? Sino nga ba si April Boy Regino? Hindi lang sa mata ng kanyang mga fans, kung hindi sa mata mismo ng isang direktor na si Efren Reyes Jr. Sa mata ko, nakita ko sa kanya, isang down-to-earth na tao na mapagmahal. Mahal ang buong pamilya niya, gano'n man kasakit yung pinagdaanan nila. Mahal niya ang kanyang asawa na dito sa pelikulang to, masasabi ko na mayroong forever. Tama naman, may forever. Dahil masakit kasi sa mga nangyayaring trend natin sa pelikula. Pag may mga mag-asawa, nandun yung naghihiwalay, nandun yung nag-aaway, nandun yung nagbubugbugan, nandun yung naglolokohan, nandun yung may kabit dito, may kabit
nakakabit doon. Para bang it's okay. Katulad din sa title. It's okay but not okay. Not to be okay. Na walang forever. Na yun ang nagiging peg ng society natin. Dito sa pelikulan to, pinatutunayan ko, may forever. Totoo ba na nagkaroon ng audition? Meron kaming audition noon na dumaan ng mga artista namin sa audition, particularly yung casting namin ng April Boy. We had around 27 na mga nag-audition at ang nagwagi, yun na nga. Yun na. Yun na. May Siya nagwagi dito sa audition. Siyempre, tawagin natin. Heto na! Heto na! Heto na! Kasama natin ngayon dito yung dalawang artista ng pelikulang Idol. Direk, paano nga ba sila nakasali rito sa pelikulang ito? Si John, yung lumabas na April Boy, John Arsenas. Sabi nga nila, wala raw pangalan eh. Pakita mo birth certificate. Dalhin Sir Berchard. May ano siya dito, may Direk? baptismal certificate. Ganun, Ipakita mo. Placard mo. Placard. Tapos siya produkto ng ng audition. Ito naman si Kate, may mga pinakita mga litrato sa akin. Yan ang tawagan mo. Sabi ko, nakasama ko na yan eh. Kate, para sa kapakanan ng ating mga viewers and listeners dito sa vlog kong ito, sino nga ba ang isang Kate? Actually, una ko po talagang ginawa po is, I'm a fashion designer po. And then, nung nag-pandemic po, dun po ako na-open sa showbiz dahil wala pong nagpapagawa sa akin ng gowns nung time na yun. Kasi nga po pandemic, wala pong mga events, debuts, wedding, wala po. So that was 2019. And then dun po ako na-open naman po sa pag-VTR, mga castings po for mga commercials. So meron na po ako mga nagawang commercials like Chowking, Palmolive, at iba-iba pa po mga commercials like Real Estate. And then from that po, nag-workshop po ako sa OG Diaz Acting Workshop. Saan po, dun po ako, yun yung unang training ko po talaga sa pag-arte po. Tapos yun na po, sunod-sunod, may naging classmate po ako doon na nirecommend po ako sa ganitong project. So yun, tuloy-tuloy na po. Yun po yung nangyari. Congratulations, Maring OG Diaz. May Magaling ang produkto. Oh, may produkto ka, Mare, ha? Magaling ka pala magturo, ha? Becky naman. At ikaw naman dyan, paano nag-start? Ako naman po, nagsimula po ako as a singer. Nag-audition din po ako. Sa audition din po ako sa I Can See Your Voice. Dati po sa ABS-CBN. 2018. Tapos after po noon, parang pinatapos muna po sa akin yung pag-aaral ko ng college. Tapos po ako ng BS Architecture. Tapos after po noon, may kumuha po sa aking manager. Doon po, nagtuloy-tuloy po. Nagkaroon po ako ng mga projects hanggang sa papunta po ako into acting. Simula po ako sa GMA, so wish ko lang. Yun po yung first project ko. And marami po iba hanggang sa malaman ko po yung audition po dito sa Idol, The April Boy Regino Story. Saan ginawa yung audition? Dito lang. Anong kanta yung ginawa mo na nagustuhan na? Sample nga. Sige po. Eto, pakinggan natin yung sample, winning piece niya kung bakit siya ang napili na gumanap bilang April Boy Regino. Ito po, ang gagawin ko po yung pinaka-makaka-relate yung mga tao. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Galing! Boses na boses talaga. At napansin ko rin, Direk, kung bakit nagalit ako sa'yo, napaiyak ako ng mga batang Oo, napakawalang yan nila. Walang yayan eh. Oo, pinaiyak ka. Paano yung ginawa niyong motivation? Particularly, ikaw dyan. Ginaya mo ba siya? Pinanood mo ba si Idol? Opo. Actually, nung nagpe-prepare pa lang po ako, naghingi po ako ng mga videos niya kung paano siya umarte before, kung paano, yung mga interviews niya po, naggaling kila Derek Efren. Pinanood ko po kung paano talaga siya umarte, kung paano siya as tao talaga. Tapos, yun po, habang ginagawa ko po yung mga eksena, lalo na po yung mga mabibigat na eksena, iniisip ko po talaga na andun po ako sa lugar niya, na ako po talaga si April Boy ng mga panahong yun. Tapos, sinamahan ko po ng personal ko rin pong buhay, nilagyan ko po ng sarili kong buhay. Paano mo naman nagampanan ang buhay ni Madeline? Kinausap mo ba si Madeline? Yes, actually po. And nung nalaman ko po na natanggap po ako sa role as Madeline, nag-research po ako online. Tinignan ko din po yung Facebook niya po kung paano ba yung kilos niya, yung medyo mga mannerisms na ginagawa niya. And along the set din po, kapag meron kaming scene ni John, kinakausap ko si Tita Madeline. Tapos tinuturuan din kami slightly Tita
Tita Madeline kung ano ba talaga yung tunay na nangyari po nung scene po na yun. Kasi sa bawat eksena po na napapanood ko, parang totoong-totoo. Parang totoong in love si Jan. Tanong ko lang, nagkaroon ba ng ligawan? Wala naman. Wala. Yung true! Kang haharap sa kanila. Hindi, actually, sa totoo lang, Oo. tumanga talaga ako kay Kate. Dahil, syempre, maganda talaga si Kate. Syempre, napakatalentado. Sino ba namang hindi hahanga sa kanya, di ba? Naku, Palagay ko may naman. gusto yan. Doon, no? Parang si Madeline kinikilig. Ay! Pero sismisan bayot daw eh. Yan ang chismis, direct. Talaga? Totoo yun? Na ano po? Direct talaga eh, kung ano-ano sinasabi. Narinig ko ano, sabi ni Direct, bayot daw ako. Totoo ba? Bayot ka? Promise! Oo. Promise! Lahat po nakataas. Totoo, magaling lang talaga sila. Magaling lang talaga. Hindi siya bayot. Hindi ko. Hindi. Ang pangit lang. Ano ang playdate nito? Pelikulang ito? Kailan ipapalabas ito? It's coming on November 27, itong buwan na to. At pakitulungan na lang po kami na i-promote ninyo, na panoorin ng mga kamag-anak ninyo, mga kaibigan ninyo, ang pelikula. Hindi kayo magsisisi sa ibabayad din yung ticket. Si Morley nga, nagalit nga lang sa akin dahil nasira ang makeup niya. Ito po, aminado ko na hindi ko sila tinuruan umarte. I merely guided them through the scene. Dahil alam nila yung gagawin nila eh. Napakagagaling na bata nito. Totoo naman. Nakita naman sa screen eh. At bago po tayo magpaalam, totoo nga bang boses niya ang ginagamit nitong si Jan sa pagpopromote ng pelikulang Idol? Isa pang sample. Yung isa naman pong kanta niya. Biyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Diba? Alam mo na, tunganga na lang ako rito. Nawala sa isip ko yung sinabi ni Direk na bayot to. Direk and Kate and Jan, sino-sino ba ang mga kasama nyo dito? Kailan ipalalabas? At sino ang director? Of course, kayo ang director. Paki-invite na natin ang mga viewers. Hello po, ako po si John Arsenas ang gaganap bilang April Boy Regino sa pelikulang Idol, The April Boy Regino Story. So, ang magiging magulang ko po doon ay si Mr. Dindo Arroyo. Siyempre, si Miss Tanya Gomez, napakagaling na Miss Tanya Gomez. At marami po kami makakasama doon. Ako naman po si Kate Yalong, nagaganap po as Madeline. Of course, kasama ko po dito ang aking magulang po sa palabas po na movie na to, si PJ Abellana and Irene Celebre. Ayan. Makasama Okay. po namin dito ang ilang pang mga aktor na katulad po ni Sir Hero Bautista at syempre Imelda Papin. At saka si Archie Adamos. Yes. At Si Efren din, nag-cameo role. Ay, may Makikita nyo din. isang hamak na extra po ako dito. Pero kinabukay lahat ni Direk Armand Reyes. Ayun, Armand Reyes, yun ang kabogabol na yun. Ngayon, meron pa tayong mga ibang artista, sina Marlon Manse, at saka sina Dennis Macalintal, nag-guest din dito. Kung hindi dahil sa kanilang mga suporta, hindi po namin mabubuo ang pelikula. Panoorin po natin ang Idol, ang April Boy Regino Story. Suportahan po natin pelikulang Pilipino. November 27 na po yan sa lahat ng sinihan. Nationwide. Yes. Sabay-sabay po yan. Panoorin po natin ha. Magkita-kita tayo. Siyempre, written and directed by Direk Efren Reyes Jr. And of course, Premier Water Plus Production. Maraming salamat. Napakasaya. Talaga namang grabe ang usapang ito, ang kwentuhang ito. Maraming salamat sa iyo, Direk. Maraming salamat din sa iyo, Morley, at sa inyong tagapanood at tagapakinig. Subaybayan niyo po parati ang kanyang vlog at ang kanyang programa. Napakagaling na tao. Salamat, Direk. Oo. Kate? Maraming salamat din po. At sa lahat po na nanonood, thank you po. And sa inyo din po for inviting Maraming us salamat. sa
vlog niyo po. Jan? Yes po, maraming salamat po sa pag-imbita at mabigyan kami ng chance para ma-promote ang aming pelikula. Ako po ulit si John. Lagi niyo pong suportahan itong vlog niyo. Grabe talaga. Sumakit ang dibdib ko sa sobrang saya, sa sobrang halakhak na talaga namang hindi ko pagsasawang tignan at kausapin ang mga tao ito at panonoorin ko ang pelikulang Idol. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Subscribe lang po kayo at syempre papuntahan nyo rin yung FB page ko na Morley Alinio. Ito ang Tundo. Maraming salamat po. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tundo, Mabubuhay ka sa ang panig ng mundo. yes! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.